Taong 2007, isang biyayang maituturing ni Rowena ang makapanood ng isang programa sa telebisyon. Nakakapanood ako ng 700 Club. Yun talagang na-bless ako kay Miss Connie Reyes. Talagang nakakakilabot yung mga prayers niya. Hindi lang naman si Miss Connie, lahat ng nag-host sa 700 Club talagang nakaka-bless sila. Yung nakaka-encourage yung mga patotoo, nabibless ako sa kanila. At isa pa, talagang naano ko na talagang magtiwala ka sa Panginoon. Dahil sa pagkakaantig ng kanyang puso sa mga kwento, isang desisyon ang ginawa ni Rowena. Naengganyo ako magbigay para makatulong ako sa mga nangangailangan. Kasi lalo na yung mga walang poso, doon ako naaawa doon sa mga napupuntahan nilang liblib na lugar nila Peter Kairos. Sa kanyang pagbibigay, nakatanggap siya ng unang pagpapala. May kasagutan ang ipinapanalangin. Nanood ako sa through internet lang ng 700 Club. Nag-pray si Ma'am Connie Reyes na kung sino yung gustong mabuntis. Talagang nag-ano ako na mabuntis ako. Nang taong ring yun, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Pakiramdam ko nung ako'y nabuntis, talagang sobrang saya ko. Hindi lang ako, pati yung mga magulang ko, pati yung mga kapatid ko. Naging masela ng pagdadalang tao ni Rowena. At sa kanyang ika-6 na buwan, hindi niya inakala. Sabi ng doktor, kailangan ng ilabas yung baby. Kaya lang, 50-50 siya kung hindi sigurado mabubuhay kasi nga 6 months lang siya. Ang problema, ang laki na nga ng bill ko sa hospital. Kailangan pa namin yung everyday 40,000. Sabi ko, nanay, saan ako kukuha nun? May pera nga ako, pero mauubos ka agad yun. Noong time na nasa peligro siya, naisip ko talaga, paano na yung pangarap ko sa kanya na ihahatid ko siya sa school. Tapos, magiging teenager siya. Na-imagine ko paano na mangyayari yun kung kukunin na siya kagad sa akin ni God. Dahil sa pagiging tapat ni Rowena sa pagbibigay sa gawain ng Panginoong Hesus, napatunayan niyang sa kanyang kagipitan, ang Diyos ang tunay na masasandalan. Nabalitaan ng isang kabatchmate ko nung high school, yun nangyari sa akin. Tapos hindi ko alam na nag-post na pala siya sa Facebook. Nag-post na siya na kailangan ko ng prayer, tsaka financial. Nung time na palabas na ako sa ospital, ang dami nang tumawag sa akin. Talaga sabi ko, napakabuti talaga ng Lord kasi sa araw-araw na kailangan namin ng pera, araw-araw may nagbibigay sa kanya. Yung pagbibigay ko na 500 every month sa 700 plus sa Operation Blessing, talaga naman ang laki ng ibinalik ng Panginoon. Talagang siguro nakalikom kami, may higit kumulang na 700,000. Hindi ako nagbibiro. Sabi ko, ibinigay sa atin ni Lord, siya magpo-provide ng pangangailangan ni Ray. Araw-araw may dumarating sa aming kung saan bansa. Sabi ko, Lord, talagang dakila ka. Nakalabas ng ospital ang mag-ina at malusog na napalaki ni Rowena ang kanyang anak na si Rain. Sa kabila ng pagsubok na kinaharap ni Rowena, isang bagay ang kanyang napatunayan. Basta tao sa puso mo ang pagbibigay, talagang matutuwa ang Panginoon doon. Sabi nga, para pagpalain ka ng Panginoon, magtanim ka para may anihin ka. Hindi lang sa financial, kundi yung kabutihan galing sa Panginoon.